Anong sinabi mo? Nahanap na ang anak ko? Oo, G. Santos. Papunta na dito sa bahay ang binata. Narito na siya sa loob ng kalahating oras. Sige. Dalawampung taon na. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Tama. Sabihin mo agad kay Juan ang magandang balitang ito. Juan, magandang balita. Bumalik na ang anak natin. Juan. Juan. Jake. Jake. Huwag mong sayangin ang oras mo. Malabo namang makinig siya sa'yo. Huwag. Juan. Juan. Bakit? Bakit mo siya pinatay? Jake. Itinuring ka naming tunay na apo at minahal. Bakit mo sila tinulungan at pinahamak ang lolo mo? Apo ko na ngayon si Jake. Matagal na siyang kasabwat namin. Siyempre, tutulungan niya kami. Bakit? Jake, bakit mo ginawa ito? Masamang babae! Dahil ayaw ninyong bilhan ako ng laruan. Ayaw ko sa inyo! Pero hindi dahil doon ay kukunin mo na ang buhay ng lolo mo. Maria Santos, anong pagkukunwari yan? Mula nang ampunin mo si Jake, sunod-sunod ang swerte mo. Dahil sa kapalaran niya, naging malaking negosyante ka. Samantalang kami, kailangang mag-alaga sa salot na si John. Tama, ang maliit na salot na ito ang dahilan kung bakit kami naghihirap. Samantalang kayo, dahil kay Jake ay yumaman. Siyempre, hindi kami papayag. Mamatay kayo, masasamang babae. Ibibigay ko ang pera sa bagong lolo't lola ko. Hayop ka. Hayop? Magaling, Jake. Pagkamatay ninyo, lahat ng ari-arian ay mapupunta sa amin. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ari-arian. Pakiusap. Hayaan nyo lang akong makita ang anak ko, kahit isang beses lang. Isang beses lang. Sige. Pagkamatay mo, siya na ang bahala sa pag-aayos ng bangkay mo. Hindi ako pwedeng mamatay. Nag-antay ako ng 20 taon para sa anak. Hindi ko pa siya nakikita. Tito Ben, kailangan mong magbigay ng katarungan para sa amin. Itong batang ito, sabihin ko sa'yo, hindi namin pwedeng tanggapin. Tama, oo, dapat siya ang kunin nyo. Nabuhay muli ako. Bumalik ako 1 taon ang nakalipas nang magwala si Liza Santos para makipagpalit ng apo. Pakiusap, maging patas ka para sa amin. Lahat ay sa amin. Hindi ako sang-ayon. Siyempre, hindi kami sang-ayon. 1 na taon na ang nakalipas matapos mawala ang aking anak na lalaki upang hanapin ang bata na ubos ang aming ari-arian. Walang magawa, bumalik kami ng asawa ko sa baryo. Ang bata nawala na dapat lang. Pero hindi inaasahan. Sina Carlos Santos at ang asawa niya ay palaging laban sa amin. Hanggang sa taong iyon. Narito na. Ginang, sa 2 batang ito, ang isa sa kanila ay may swerte sa kapalaran. Siya ay isang magandang kapalaran. Kung aampunin, sa hinaharap ay tiyak na tutulong sa iyong pamilya na umunlad. Ang aming pamilya ay kulang sa isang apo. Ginoo ang batang ito. Aaminin na namin. Tara na. Tingnan mo. Mula noon, ang pamilya ni Liza Santos kasama si John Santos, lalong humirap ang buhay. Naniniwala na si Jake Santos na aming inampon ay isang magandang kapalaran. Kaya nag-alsa sila para palitan ang apo. Ay, Tito Ben, kailangan mong ipagtanggol kami. Simula nang ampunin namin siya, ang aming pamilya ay sunod-sunod na problema. Hindi ba't siya ay isang masamang kapalaran?
Tama, Tito Ben. Si Jake Santos ang tunay na magandang kapalaran. Bakit naman ang buhay nila ay lalong gumaganda? Hindi ako sang-ayon. Ito ay pamahiin lamang. Wala akong pakialam, malapit din sa amin si Jake Santos. Kung hindi palitan ng bata, si John Santos ay hindi na rin namin aalagaan. Kayo. Sa nakaraang buhay, hindi ako pumayag palitan ang mga apo. Ngunit nagresulta sa pagkawasak ng pamilya. Sa buhay na ito. Sumasang-ayon ako na palitan ang mga bata. Mabuti naman, Lola. Hindi na ako maghihirap sa hinaharap. Wala man lang silang chicken leg sa bahay nila. Sige Jake, kung magdadala ka ng swerte sa bahay ni Lola ay araw-araw kang bibigyan ni Lola ng hita ng manok. Buti naman alam mo ang lugar mo, Maria Santos. Hihintayin kong magkagulo ang pamilya ninyo. Tama na. Ano pang pakikipag-usap sa kanya? Tara na. Hahaha. John, sumama ka na kay Lola ha, Lola. Dito na ang bahay mo mula ngayon. John! Maria, pumayag ka. Kaysa naman patuloy silang magkagulo, mas mabuti pang tayo na lang ni John ang mamuhay ng tahimik. Tawagin mo si Lolo. Magandang araw po, Lolo. Mabuti, halika rito. John, mula ngayon dito na ang bahay mo, ha? John, anong ginagawa mo? Sabi ni Lola Jao, malas daw ako. Dapat daw sa kubol ng aso ako tumira, hindi pwedeng pumasok sa bahay. Ayokong maging pabigat sa inyo. Sinong nagsabing malas ka? Hindi ka malas, halika tumayo ka. John, apo ka namin. Mula ngayon, aalagaan ka namin ni Lolo. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi nila. Kapag malaki ka na, John, dapat maging mabuti kang apo sa amin. Maging mabuti ka sa amin. Sige. Hindi ko kailangan ng kabutihan mo, Apo. Ang gusto ko lang ay lumaki kang ligtas at malusog. Halika, samahan mo kami ni Lolo na maglibot sa loob ng bahay. Sige, lakad na. Ay. Halika, John. Juan, itong mga itlog. Isa para sa inyo bawat isa para lumakas ang katawan. Ayoko. Wala namang kailangang palakasin sa katawan ko. Ibigay mo na lang kay John. Halika. Kayo na po ang kumain, Lolo at Lola. Kayo na po ang kumain, Lolo at Lola. Hindi kakain si Lola. Ikaw na ang kumain. Oo, kumain ka na. Napakabait ninyo sa akin, Lolo at Lola. Gusto ko rin silang tulungan. Hoy, tingnan ninyo. May manok. Habulin ninyo. Ito. Ay, paano tumubo ang mga gulay na yon? Oo, at ang mga manok na ito. Lola, may itlog dito. Lola, may itlog pa dito. Grabe, grabe. Maria Santos. Si John Santos ay maaaring ang magiging swerte ng pamilya natin. Ano? Ang kakaiba naman nito? Lola, gutom na ako. Hahaha, may mga gulay na ito. At may itlog. Lola, lulutuan kita ng pagkain. Sir. Kain na tayo. Hahaha. Narito ang itlog. John Santos, bakit hindi ka umupo dito at kumain? Lolo at Lola, kayo muna ang kumain. Pagkatapos ninyong kumain, ako na ang kakain ng natira. Madali lang akong pakainin. Isang subo ng tinapay ay sapat na para mabusog ako. Ang pamilya ng kuya ko. Anong kasalanan ang ginawa niya? John Santos, halika. Halika, John Santos, umupo ka.
Mula ngayon, hindi na kailangang maghintay ang pamilya natin sa pagkain. Sabay tayong kumain. Sabihin mo kay Lola kung ano ang gusto mong kainin. Hindi ka pababayaan ng lolo at lola na magutom. Halika, ito para sa'yo. Ay, doble pa ang pula ng itlog. Hahaha. Lolo at lola, kayong laang kumain. Mabuti. Haha, ito, kainin mo. Ay, isa pang dobling pula ng itlog. Puro dobling pula ng itlog pala. Pedro Reyes, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ang pagkawala ng bata. Naalala ko pa noong nawala ako noong bata pa ako. Ang agimat na ito ay ibinigay sa akin ng tunay kong ina. Pagkatapos kong magtagumpay sa negosyo, patuloy kong hinanap sila. Ngunit sino ang mag-aakala na nawala ko rin ang tunay kong anak na lalaki? Ang anak natin ay may dala pang kalahati ng agimat. Naniniwala ako na sa hindi nakikita ay ipagpapala ni nanay ang anak natin. May clue na, Ana Reyes. May clue na ang anak natin na nasa Barangay Lawa. Hindi ba iyon ang lugar na pinapangasiwaan ng kumpanya para sa demolisyon? Oh, ang ganda, Ana Reyes. Maaari nating gamitin ang pagbisita para sa demolisyon bilang dahilan para mag-imbestiga tungkol sa anak natin. Sige. Sa nakaraang buhay, ang binti ni Juan Santos ay dahil sa kawalan ng pera ay naantala ang paggamot at hindi na nakakatayo. Sa buhay na ito, dapat agad na magamot. Ngunit, Juan Santos, pag nakapag-ipon ako ng pera, pupunta tayo sa ospital para sa binti mo. Ay, magkakagastos ito ng malaking pera. Wag na lang. Nasanay na ako. Lola, ipaubayan na natin ang agimat na ito. Ito ang agimat na ito. Hindi ba ito ang ibinigay natin sa anak natin? Parehong-pareho talaga. John, sabihin mo nga sa Lola, sino ang nagbigay sa iyo ng agimat na ito? Hindi ko rin alam. Parang laging nasa akin ito. Maria, yung agimat na ibinigay natin sa anak nun, isang buong piraso yon. Eto, kalahati lang. Baka nagkataon lang. Tama ka. Marami namang ganyang estilo ng agimat. Baka nag-iisip lang ako ng masyado. Ipagbili na lang natin ito para kumita tayo, Lola. Hindi pwede. Baka itong agimat na ito ay iniwan sa iyo ng pamilya mo. Paano kung makita mo sila balang araw? Halika, isuot mo. Huwag mong iwawala ito, ha? Tara, maglaro ka na. Kahit nagkataon man o hindi, sa buhay na ito kailangan kong protektahan ang pamilyang ito. Kapag gumaling na ang binti ni Juan at kumita na tayo, hahanapin na natin ang anak natin. Ngayong pagkakataon, makakahanap tayo sigurado. Ang ganda ng damit na binili ni Lola. Nadumihan na, buti na lang. Hintayin mo lang, Maria Santos. Isinama pa ang isang malas. Hindi magtatagal, magkakamalas-malas din kayo. Tingnan natin kung paano ka iiyak. Tara na. Lola, mamimitas ba tayo ng mga ligaw na prutas? Tama. Sa nakaraang buhay, naaalala ko may isang kagubatan ng mga ligaw na prutas sa Bundok South. Tiyak na mapagkakakitaan yon. John, mamaya maghukay tayo ng marami, sige? Bakit sila nandito? Hoy, di ba si Maria Santos yan? Huli na kayo. Dahil sa swerte ni Jake, ang mga ligaw na prutas sa bundok na ito, naubos na namin. Hoy, tingnan mo, may isa pang basket ng kayamanan. Dala-dala mo pa tong malas na bagay sa bundok, saan ka makakahanap ng maganda? Totoo naman, sumunod kayo kay Liza para sa konting swerte. Hindi tulad ng iba, maghihirap ka lang naman. Ha. John, huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Tayo na. Lola, may maganda doon. Saan ang maganda? Ang daming gulay. John, paano mo nalaman na nandito to? Ang nakita ng iba, talagang mga basurang walang kwenta lang.
Kapalaran o kapahamakan, hindi yan basta-basta masasabi ng bibig mo. Kung patuloy kang magsasabi ng maliit na malas, huwag mong sisihin kung hindi kita palalampasin. Ang tapang mo, mali ba ako? Itong malas na to magdadala lang ng kapahamakan? Tingnan mo, sumagot na ang langit. Malas talaga siya. Ha ha ha. Jake, tayo na kapag nandito ang iba, tiyak na may masama. Aray! Buti nga sa'yo, ang karma ay malupit. Huwag kang magyabang, Maria Santos. Alam mo ba kapag kami ang inapi mo, malas ang kapalit niyan? Tama siya. Yung swerte ni Jake Santos, nagbibigay blessing sa buong barangay. Inapi mo ang lola niya. Paano kung mawala ang swerte? Lahat kami sa barangay madadamay sa malas. Kaya mo bang panagutan yan? Swerte? Sa ugali niyang yan, kahit gaano kalaki ang swerte, maiiwasan niyang masayang. Ikaw. Umalis na tayo. Tara! Baka mahawa tayo sa malas ng iba. Tama, Jake Santos. Tara na. Isasama kita ng lola mo sa palengke para kumita tayo ng malaki. Tara. Pasensya na, John Santos. Hindi ka naingatan ng lola mo. Wala akong silbi. Hindi ko naingatan si Lola. Bata ka pa lang. Paano mo ako iingatan? Tara, uwi na tayo. Tingnan mo, Lola. Wild ginseng yun. Totoo nga ang ginseng. John Santos, ikaw talaga ang kayamanan ng pamilya natin. Tara, uwi na tayo. Halika. Tara. Ay, eto. Kung ibebenta natin to sa palengke, siguradong malaki ang kikitain natin. Bukas pupunta tayo sa palengke para makapasyal din si John Santos. Lola, pakiusap. Huwag mo akong ipagbibili. Pwede akong kumain ng kaunti. Pwede akong matulog sa kulungan ng aso. Pwede akong magtrabaho ng mabuti. Pakiusap, huwag mo akong ipagbibili. Anak, sino nagsabing ipagbibili kita? Tumayo ka. Ang ibebenta ng lola mo ay ang mga gulay na ito. Pero dati lagi sinasabi ni Lola Zhao na kapag hindi ako sumunod, ipagbibili niya ako sa bundok. Natatakot ako. Hindi makatarungan! Ganon-ganon lang nila tinatakot ang bata. Huwag kang matakot, John Santos. Ikaw ang minamahal na apo ng lolo't lola mo. Hindi ka namin iiwan. Bukas, pupunta tayo sa palengke. Ibebenta natin ang mga gulay na ito. Para makabili ng bagong damit para sa'yo at masarap na pagkain. Totoo ba? John Santos, magkakapamilya tayo. Hindi tayo maghihiwalay. Tama, si John Santos ang kayamanan ng lola mo. Walang sino man ang makakaagaw sa'yo. Ito lang bang mga damong gubat na to ang ibebenta mo? Magkano lang ba yan? Ang babaw naman ng klaseng to. Hindi lang damong gubat ang meron kami, meron din kaming... John? Maganda ang kalidad ng aming damong gubat, may makaka-appreciate din yan. Mamaya ibebenta natin ang mahalang wild ginseng. Gino, meron kaming damong gubat dito at sari-saring halamang gamot. Gusto mo bang bumili? Ginoo, tingnan mo itong akin. Totoong wild ginseng ito. Yung mga tuyong dahon mo. Ano bang mapapala dyan? Bakit mo inaagawan ng benta? Dito ang pwesto namin. Sino ang nang-agaw? Patas lang ang competition ko. Gino, sa akin ka na lang bumili. Tingnan mo ang ganda ng klase nito. Karaniwang ugat lang ng puno ito. Walang kwenta. Imposible. Mali ang tingin mo. Ito. Meron pa kaming mga ito, tingnan mo. Ito rin ay mga magagandang bagay na nakolekta ni Jake.
Mga karaniwang bagay lang ito sa bundok, walang halaga, kahit ibigay mo ng libre, walang kukuha. Ang tunay na wild ginseng, hindi ganyan ang itsura. Napakahalaga nito, mahigit 10,000 piso ang halaga nito. Libo-libo? Itong akin. Gino, halika, tingnan ninyo ang ginseng ko. Yang basura mong yan, magkano lang ba yan? Binibili ko ng 50,000 piso. Bibiling ko. Ito ay napakagandang klase ng wild ginseng. Ang ganda, may pangpagamot na tayo kay Lolo. Ang ganda. Nakahanap din ako ng bagay na may halaga. Nakolekta, baka naman... Sandali. Amin ang ginseng na yan. Noong araw na nakakolekta kayo ng ginseng, nandoon din si Jake namin. Tiyak na dahil sa swerte ni Jake kaya ninyo nakolekta yan, ibigay mo agad sa akin. Nanggugulo ka ba? Hindi ko ibibigay. Ibalik mo. Liza, anong ginagawa mo? Manggagansyo ka pa ba? Lola, huwag! Bitawan mo ako! Buisit! Maria Santos, maghintay ka lang, hindi ito ang huli. Kanina ko pa naririnig, may sakit daw sa inyo. Baka kaya ko itong gamutin. Talaga? Kung gayon, Gino, samahan ninyo ako sa bahay para tingnan. Lola, uwi na tayo. Sige, subukan mong tumayo at maglakad-lakad. Huwag magmadali, dahan-dahan lang tayo. Hayaan mo na. Alam kong itong binti ko, hindi na talaga makatatayo. Juan, naniniwala ako sa'yo dyan. Subukan mo ulit. Aalalayan kita. Halika, dahan-dahan ka. Halika, dahan-dahan. Nakatayo ka na, Juan. Nakatayo ka na. Makalakad na tayo. Huwag muna magmadali. Nakakatayo lang siya ng pilit. Para tuluyang gumaling, kailangan pa niyang pumunta sa ospital sa lungsod para magpa-opera. Ayon sa usapan, narito ang pera para sa wild ginseng. Salamat. Juan. Ito ang pinagbentahan ng wild ginseng. May 50,000 pesos. Pumunta tayo sa lungsod para magpagamot ng binti mo. Itong binti kong ito, ilang taon na ang nakalipas. Nasasanay na ako. Itabi mo na lang ang perang ito para sa pag-aaral ng bata. Kung makakahanap lang ako ng mas maraming wild ginseng para may pambayad sa pagpapagamot ni Juan. Anak, hindi mahalaga ang binti ko. Kapag nakapag-aral ka na, mas malayo ang mararating mo kaysa sa akin. Mas marami kang makikita. Pero gusto kong isama ka, Juan. Anak, ang bait-bait mo. Makinig ka kay John, makinig ka rin sa akin. Kapag gumaling na tayo, sama-sama tayong hanapin ang anak ko. Pero itong pera, baka hindi ito sapat. Magandang balita, Juan. Papaalisin na sa lugar ang barangay natin. Tingnan mo, ang bahay at lupa natin. Pinakamalaki ang ibibigay na bayad. Mabuti. Kapag may pera na tayo, magagawa na kaya nating ipagamot si Lolo? Kakaiba. Walang demolisyon ang nakaraan kong buhay. Juan, napansin mo ba? Kapag mas mabuti ang trato natin kay John, parang mas sumuswerte tayo. Iyon ay dahil sina Lolo at Lola ay tunay na mabait kay John, kaya lalong sumuswerte ang buhay natin. Kung talagang swerte si John, ang swerteng iyon ay biyaya pero maaari ring maging problema. Paano kung malaman ng ibang tao na si John ang nagdadala ng swerte sa atin? Kung ganon, dapat nating lalong protektahan si John.
Huwag nating hahayaang may magplano ng masama sa kanya. Ako naman, dapat ko ring protektahan sina lolo at lola. Sige. Bakit ba lahat ng magandang bagay ay napupunta sa kanila? Yung malas na yon, kumikita pa. Kasalanan mo yan, wala kang silbi. Mahal, huwag kang magalit. May napakagandang balita ako. Magkakaroon ng demolisyon sa barangay natin. Totoo? Sabi ko na nga ba si Jake natin ay swerte? Pagdating niya sa pamilya natin, nagkaroon agad ng demolisyon. Pero mahal, noong namatay ang mga magulang natin, hindi pa nahahati ang ari-arian ng dalawang pamilya. Ayon sa nakagawian, ang pera mula sa demolisyon ay hahatiin sa dalawa. Ano? Pantay-pantay? Bakit? Swerte natin ito. Bakit kailangan nating ibigay sa kanila ang kalahati? Paalisin natin sila. Pagkatapos ang pera mula sa demolisyon ay mapupunta lang sa atin. Oh, gawin natin yan. Gustong makinabang sa swerte natin? Imposible. Sir Pedro, handa na ang sasakyan. Pupunta tayo ngayon sa Barangay Lawa. Ang balita ay malamang na tama. Lahat. Manatili sa inyong mga pwesto. Opo, opo. Lakad. Nasaan ang tao? Lumabas ka. Lumabas ka. Ano na naman ang nangyari? Tito Ben, magbigay ka naman ng hustisya para sa amin. May sakit si Jake Santos namin. Ilang araw na, hindi pa rin gumagaling. Liza Santos, anong kalokohan ang ginagawa mo? Maria Santos, sabi ng manghuhula, ang bahay ninyo ang sumasalubong kay Jake. Kailangan ninyong lumipat, kung hindi, talagang mapapahamak kami. Tama. Mula nang mapalitan ng apo, lumalaki ang buhay ninyo. Ito si Jake namin. Araw-araw may sakit. Tiyak na may ginawa kayo sa bahay na ito. Sinasamantala ang swerte ni Jake namin para baguhin ang kapalaran ninyo. Lola, masama ang pakiramdam ko. Ayokong mapahamak. Nagsisinungaling ka? May sakit si Jake, dalhin mo siya sa doktor. Huwag mo kaming sisihin. Anong pagbabago ng kapalaran? Ang sinasabi ninyo ay walang basihan sa siyensya. Huwag ninyong paniwalaan. Huwag kang magkunwari. Noong nakaraang araw, kumita kayo, di ba? Iyon ay tiyak na dahil sa kapalaran ni Jake namin. Tama, sabi ng manghuhula, kayong dapat magdala ng masamang kapalaran at lumipat. Huwag ninyong samantalahin ang swerte ni Jake. Hindi pwede. Bahay ito ng lolo't lola. Bakit ninyo sila pinalalayas? Carlos Santos, tama na. May bahay na kayo. Bakit kailangan pa ang bahay ng kapatid mo? Tito Ben, sa amin talaga ang bahay na ito. 20 taon na ang nakalipas, sila nang pumunta sila sa lungsod, ibinigay sa amin ang bahay na ito. Kaya ngayon, ibabalik namin ito, iyon ay nararapat lang. Tama. Grabe naman kayo, ito ay para bang dahil walang anak na lalaki nangaagaw ng ari-arian. Tama, kayo ang dapat lumipat. Ang aming barangay ay hindi kayang tanggapin ng mga taong masasama ang puso. Narinig ninyo ba? Gusto ninyong agawin ang bahay gamit ang mga walang katuturang dahilan. Walang konsensya kayo. Ayaw ninyong ibigay ang bahay, walang magiging maayos sa atin. Liza Santos, ano ang ginagawa mo? Liza Santos, Liza Santos, Liza Santos, bahay ko ito, lumabas ka? Liza Santos, bahay ko ito? Masama ka. Huwag mong tapakan ang gulay ni Lola. Tumigil ka? Jake, bitawan mo, punyeta. Kuya! Magkapatid tayo. Ganito ka ba kababaw? Magkapatid? Ew. Lumabas ka, bigay mo sa akin. Juan,
Juan? Juan? Itong sirang anting-anting. Mukhang mahal ito, ano? Anting-anting ng anak ko ito. Ibalik mo. Masama! Ibalik mo ang anting-anting kina lolo at lola! Ikaw, hayop na 6 na taong gulang. Ano? Gusto mong sumingit? Huwag ninyong apihin sina lolo at lola. Gusto ninyo ang anting-anting? Sige. Lumuhod kayo at magmakaawa at ibalik ninyo ang bahay na ito sa amin. Grabe ka na, Carlos. Magkapatid kayo. Bakit ganyan ang ginagawa mo? Usapin ito ng pamilya Santos, huwag kang makialam. Payo ko, sumama kayo sa tamang panig. Huwag ninyong kalimutan, ang demolisyon ng buong baryo ay dahil sa pamilya namin, sa swerte ni Jake. Bahay ng ninuno ito. Ito ang ugat ko at ni Juan. Maghihintay kami dito hanggang bumalik ang anak namin. Hindi ako aalis. Maghihintay pa kami sa pagbalik ng anak namin. Sa tingin ko, yung anak mo ay matagal nang namatay sa kung saang liblib na lugar. 20 taon na. Malamang pati buto ay wala nang natira. Lola, Katarantaduhan, ako ang kapitan. Kung magkagulo kayo dito at nananakit ako ang bahala, hulihin sila. Sino ang lalapit? Ipaglalaban ko ang buhay ko. Parang pamilyar sa akin ang lugar na ito. Tito Ben, pakiusap. Tulungan ninyo ang lolo't lola. John, halika. Okay lang si Lola. Huwag kang magpanggap na kawawa dito. Sa amin talaga ang bahay na ito. Kayong tatlo, umalis kayo agad. Lumayo kayo hanggat kaya. Hayop ka? Naglakas loob kang kagatin ako? Putang ina, papatayin kita. Tumago. Huwag ninyong saktan ng lolo't lola. Carlos Santos, tumigil ka. Kung may mamatay dito, kaya mo bang panagutan? Wala bang magandang paraan para pag-usapan ito? Umusog ka. Huwag kang makialam. Ngayon kukunin namin ang bahay na ito. Walang makakapigil sa amin. Huwag ninyong agawin ang aming tahanan. Malas ka. Kung hindi ka naging hadlang, matagal na sana kaming yumaman. Kayong mag-anak na 3, dapat matagal na kayong umalis. Tama na, huwag nang magsayang ng salita sa kanila. Dalhin mo agad itong kasunduan sa paglilipat ng bahay at pirmahan mo. Kung hindi, hindi ako magpapakabait sa inyo. Ito ang aming tahanan. Ito ang ugat kung saan babalik ang aking anak. Ayaw kong pumirma. Kahit mamatay ako, ayaw kong pumirma. Tama, ayaw nila. Paano ninyo sila pipilitin? Sige, sige. Halika rito. Tumigil ka. Ayaw kong pumirma. Bitawan mo, ayaw kong pumirma. Pumirma ka. Tumigil ka. Anong nangyayari dyan? Ang ingay. Anong ginagawa ninyo? Tumigil ka? Anong ginagawa mo? Tumigil ka, bitawan mo. Ayaw kong pumirma, ayaw kong pumirma. Bitawan mo, ayaw kong pumirma. Tama na. Gayon, sa amin na ang bahay na ito. Kung hindi kayo aalis, papaalisin namin kayo. Halika rito, anong ginagawa mo? Hindi ako aalis. Bitawan ang lolo ko. Bitawan. Hindi ko bibitawan. Hindi ako aalis. Umalis ka? Kahit na paalisin ninyo sila, bigyan naman ninyo ng ilang araw para maglipat. Hindi pwede yan. Sa bawat araw na nandito sila, dumarating ang malas. Umalis kayo. Umalis na. Bitawan ang lolo't lola ko. Huwag ninyong dalhin. Anong nangyari? Pedro, parang nararamdaman ko na ang anak natin ay malapit lang dito. Tiyak ako.
Hoy, aalis ba ang kotse sa harap? Huwag kang humarang. Umalis na muna tayo. Tama na. Tama na ba ang kaguluhan ninyo? Malapit nang gibain ng barangay natin. Kung magkakagulo kayo ng ganito, hindi ba ninyo iniisip na baka kansilahin nila ang kontrata sa barangay natin? Tama. Mahirap din ang buhay nila. Magkakapamilya tayo. Bakit pa kailangan ganyan? Para sa ikabubuti ninyo ang lahat ng ito, huwag ninyong kalimutan, mula nang ampunin nila ang batang itong may malas, paulit-ulit na ang sakuna sa barangay natin, nawalan ng manok ang pamilya Wang, namatay ang baboy ng pamilya Jiang, at ang mga pananim na natuyot. Lahat yan dahil sa batang itong may malas. Tama. Ayon nga sa manghuhula, ang batang ito ay may sumpa. Sino mang malapit sa kanya ay magkakamalas. Ngayon, idadamay pa tayo ng barangay. Tama. Parang totoo ngang may kakaiba, kaya pala kamakailan, paulit-ulit ang problema sa amin. Hindi natin pwedeng hayaan ang batang may malas na manatili sa barangay. Paalisin natin sila, umalis sa barangay. Tama, paalisin natin sila, umalis sa barangay. Paalisin natin sila. Paalisin natin sila. May nalaman ka na bang balita? Nagtanong ako sa ilang bahay, sabi nila hindi nila nakita. Wala talaga. Matatanda na ang mga nakatatanda sa baryo. Sabi nila malabo na ang alaala nila. Tinanong ko, sabi nila hindi nila nakita. Ano na ang gagawin natin? Puntahan natin si Tito Ben para magtanong. Nasa dulo ng baryo sa Silangan, sa bahay ng mga Santos. Sige, bilisan natin. Palayasin niyo sila. Palayasin niyo sila. Mga sinungaling kayo, ang nangyari sa pamilya nyo, karapat dapat lang sa inyo yan. Wala yon sa kinalaman kay John Santos namin. Ako ang swerte ni Lola, hindi yung sinasabi niyong malas. Pwe, isa kang malas, saan ka pumunta doon may problema. Tigilan niyo yan, mga panatiko lang kayo. Hindi ganun kasimple yon. Tito Ben, bakit ipinagtatanggol mo pa siya? Gusto mo bang patayin nila tayong lahat dito sa baryo? Tito Ben, matagal na naming pinaghirapan ang mapayapang buhay na to. Itong batang malas na to, papatayin tayong lahat. Hindi ako papayag. Hindi kami papayag, kailangan silang palayasin. Oo, palayasin niyo sila. Palayasin niyo sila. Naririnig nyo ba? Umalis na kayo para hindi mahawa ang lahat sa malas nyo. Kasalanan ko lahat kung sana ay kaya kong ipagtanggol sina Lolo at Lola. Ito. Napakaliwanag ng panahon. Bakit biglang kumulog? Kaya ba, dahil pinalayas natin sila, nagalit ang may kapal? Naiintindihan ko na, tiyak na kahit ang may kapal ay hindi na makatiis, kaya pinalayas ang mga salot na ito. Huwag kang magsinungaling dito. Ano, mali ba ang sinabi ko? Kahit ang may kapal ay hindi tatanggap sa salot na ito, kung may utak ka, umalis ka na. Huwag mo kaming pilitin. Masasama kayong lahat, magkakabayad kayo. Mahal, sa direksyon ng bahay natin yon. Hoy, ano? Gumuho ang kulungan ng baboy. 2 baboy ang namatay. Ano, patay ang mga baboy? Ano, ang palaisdaan namin, lahat ng isda ay nakataob na. Ano? Ang mga gulay sa bukid, lahat ay natuyot na. Pagkasabi lang, may nangyari na. Napakasakto naman. Parusa talaga ito. Hindi natin dapat saktan ang batang ito. Ang masama ay may kaparusahan, kahit ang may kapal ay hindi na makatiis sa kasamaan ninyo. Siya, tiyak na itong salot ang may gawa. Sinira niya ang buong barangay. Sabi na ng mangkukulam, masyadong malakas ang masamang kapalaran ng salot na ito. Kailangan lang siyang itapon sa bundok para maprotektahan tayong lahat. Tama. Palayasin ang salot na ito. Gamit ang swerte ni Jake Santos, ang barangay natin ay babalik sa katahimikan. Dalhin na siya sa bundok, huwag nating hayaang sirain pa tayo. Maria Santos, nakita mo na? Hindi dahil sa tayo ay malupit, ang batang ito ay hindi dapat manatili. Para sa buong barangay, kailangan ninyo siyang isuko. Lola, ayokong pumunta sa bundok. May mga mababangis na hayop sa bundok. Ginagawa ninyo ay pagpapatiwakal sa bata.
Katarantaduhan naman ito. Sakuna at mga kalamidad, paano ninyo masisisi sa batang ito? Kasalanan ninyo ito. Ba, wag kang magpanggap na mabait. Ang daming nangyaring masama sa barangay, paano mo ipapaliwanag iyon? Gumuho ang kulungan ng baboy namin, 2 baboy ang namatay. Nagkataon lang ba yon? Paano mo ipapaliwanag? Lolo, Lola, ayoko pumunta sa likod ng bundok. Gusto kong kasama kayo. Mabait ka dyan, huwag kang matakot. Protektahan ka ni Lola. Paulit-ulit ninyong sinasabi na siya ang sanhi ng kapahamakan, pero ang mga taong laging nananakit at gumagawa ng masama, kayo talaga iyon. Sige. Kung ayaw ninyong ipadala ang bata sa likod ng bundok, pwede rin. Ganito na lang. Bawat pamilya, magbayad ng 50,000 piso. Tapos na ang usapan. Ayos, pwede ito. 50,000 bawat pamilya. Mabuti, dapat magbayad. 50,000 bawat pamilya. Magbayad kayo ng 50,000. Magbayad, magbayad, magbayad. 50,000. 50,000, tama. Ang mga nawala sa barangay, kayo ang dapat managot. Dapat kayong magbayad. Magbayad, magbayad. Magbayad, magbayad, magbayad. Alam kong nahihirapan kayo, pero sa dami ng nangyayaring kakaibang bagay para sa barangay, kung ayaw ninyo lumipat kayo kasama ang bata, o kaya magbayad kayo sa lahat. Tito Ben, bakit pati ikaw? Hindi lang naman kayo ang pamilya sa barangay. Ganun ba kayo kasakim? Kung ayaw ninyong magbayad at ayaw ninyong paalisin ang batang ito, ang 3 ninyo ay lumipat na lang sa likod ng bundok. Sa ganitong paraan, naalis na ang sanhi ng kapahamakan at nabigyan ng paliwanag ang lahat. Ayoko. Huwag nang makipagtalo sa kanila. Itapon natin sila sa likod ng bundok. Gawin na. Bitawan ninyo. Ano ang ginagawa ninyo? Halika. Ano ang ginagawa ninyo? Ayoko. Bitawan, Lola. Lakad, masasama kayo. Huwag ninyong saktan si Lolo at Lola. Lakat, bitawan mo siya. Lakad. Tara na. Liza. Tama na muna tayo ngayon. Sige, umalis na kayo. Tito Ben, may importante akong kailangang pag-usapan sa'yo. Ginong Reyes, bakit kayo pa mismo ang pumunta? Pasensya na at hindi kami nakapaghandang sumalubong. Tito Ben, sa ating barangay may nangyari ba? Wala. Tito Ben, huwag kayong mag-alala. Ang pagpunta namin dito, una, para tingnan ang pangkalahatang kalagayan ng barangay. Pangalawa, may personal kaming bagay. Dati pa, isinasaalang-alang na namin na mababait at simple ang mga tao rito. Kaya nga isinama namin ito sa lugar na dapat bakantihin. Napakaganda ng kalagayan ng aming barangay. Lahat ay disiplinado. Kung sino man ang sumira sa planong pagbabakante, hindi niya kayang panagutan ang lahat. Tulong. Ginang Reyes, kung pwede kayong dalawa, muna kayong tumuloy sa bahay ko. Uminom muna tayo ng tsaa. Sige, sakto. May kailangan din akong pag-usapan sa inyo. Tara na. Tumahimik ka? Gusto mo bang ipahamak ang buong barangay natin? Kung mag-iingay ka pa at naantala ang pagbabakante, papatayin kita ngayon din. Ang pagdating ni Mr. Reyes, ang aming maliit na lugar ay nagningning dahil sa inyo. Tama na, asikasuhin mo na lang ang sarili mong bahay, huwag kang maghanap ng gulo. Mr. Reyes, umalis na tayo? Anong nangyayari dyan? Parang may narinig ako. Parang may humihingi ng tulong. Kung tatakbo ka pa, babaliin ko ang binti mo. Nag-aayos lang kami ng gamit. Medyo maingay lang. Walang problema. Oo nga, ganito talaga sa probinsya. Maingay kapag nag-aayos. Pwede ko bang tingnan sandali ang agimat na hawak ninyo? Karaniwang agimat lang ito. Huwag nating istorbuhin ang mahalagang gawain ninyo. Tito Ben, ang pagbisita namin ngayon, bukod sa pagbisita sa barangay, ay para hanapin din ang aming anak na nawawala ng maraming taon. Kailangan kong hanapin sila. Kailangan kong tulungan ang aking mga lolo't lola. Hoy, huwag kang kikilos, babaliin ko ang binti mo. Naku, mas mahalaga ang paghahanap sa bata. Baka gusto ninyong pumunta muna sa bahay ko at doon ko kayo kwentuhan tungkol sa mga bata dito sa barangay. Baka may maitulong ako. Sige, salamat sa abala, Tito Ben.
Naku, tuloy po kayo. Tulong! Anak? Tulong! Anak ka, anong sinisigaw mo? Gusto mo talagang masaktan? Itawan mo ako. Sumusuway ka pa? Papatayin kita, papatayin kita. Anak. Hindi. Apo ko yan. Masyado talagang malikot yan. Siya, malikot. Ako, asawa ko. Sinusumbong ko lang siya. Pero pamilyar sa akin yung boses ng bata. Napaka-pamilyar. Baka siya ngayon? Ay pare-pareho lang naman ang boses ng mga bata. Wala yang kakaiba. Ha ha ha. Kung usapang pamilya ninyo ito, kaming mga tagalabas, hindi dapat makialam. Ana, ganito na lang, pumunta muna tayo kay Tito Ben, baka may balita siya. Ginoong Pedro. Dito po, dito po. Pakasigaw ka pa? Aray! 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 Bitawan mo ang bata. Liza, bata pa yan. Mga kababayan, nakita ninyo, kanina ang batang ito, muntik nang masira ang demolisyon sa barangay natin. Dapat itapon na natin sila sa likod ng bundok para hindi na tayo maghirap. Alis! Palayasin natin sila. Alis? Alis! Hindi, bitawan ninyo ako. Ayoko umalis. Aray, Sir Pedro, aalis na po kayo? Hindi na po kayo matagtagal? Hindi na po. Wala pa ring balita tungkol sa bata. Tingnan natin sa ibang barangay. Paano kaya hindi natin makita? Talagang hindi namin nakita ang anak ni Sir Pedro. Nagkakagulo pa rin sa inyo. Paano ko sila patitigilin? Mag-usap na lang tayo sandali. Tara na. Ingat po kayo, Sir Pedro. Aalagaan ko ang usapin ng demolisyon sa barangay. Umalis ka na. Bitawan mo ako. Lumayas ka. Bilisan mo. Ayaw naming pumunta. Liza Santos, lalabanan kita. Tumigil ka. Wag! Juan. Lolo, huwag kang magkaroon ng aksidente. Kapit ka muna, dadalahin kita sa ospital, huwag kang matakot. Sa ospital? Wala kang pag-asa. Ngayon, hindi kayo makakaalis sa bundok na ito. Nakikiusap ako sa iyo, Liza. Hayaan mo akong dalhin siya sa ospital, mamamatay siya. Nakikiusap ako sa iyo. Mabuti pa nga kung mamatay. Ito ang kapalit ng paglabag sa amin. Kung may sisihin, sisihin mo ang masamang tadhana. Siya ang pumatay sa asawa mo. Maria, hindi ko pa nakikita ang anak ko. Hindi ako pwedeng mamatay. Masamang tao, bakit hindi nyo kami pinapayagang iligtas ang lolo ko? Sasabihin ko sa'yo, ito ang kapalaran niya. Dapat siyang mamatay. Sabay-sabay tayong umatake. Itapon natin sila sa bundok. Aray! Bilisan ninyo, habulin sila. Sige. Tito at tita. Nasaan ang bata? Ang bilis tumakbo ng batang ito, hindi ko siya mahanap. Naku, malaking problema ito. Paano kung makasalubong niya si Ginoong Pedro Reyes? Ano na ang gagawin natin? Kasalanan ninyong lahat ito. Tigilan ninyo. Mang-api ng matanda at bata, tao pa ba kayo? Kakaiba, bakit ganito ang sakit na nararamdaman ko? Lola, sa wakas nakita ko na ang makakapagligtas kay lolo. Nakikiusap ako sa inyo, iligtas ninyo ang asawa ko. Muntik na siyang mawala. Sandali, sino ka ba? Bakit mo siya pwedeng dalhin? Tita, nakikiusap ako. Iligtas muna ninyo si lolo. Muntik na siyang mawala. Pedro, dalhin mo muna siya sa ospital. Hoy, hindi pwedeng umalis. Nagdududa ako, hindi ka talaga si Ginoong Pedro Reyes. Kayong mga mayayaman, paano ninyo pahahalagahan ang buhay namin mga mahihirap?
Tama ka, baka nagtutulungan lang kayo para magpanggap, para hadlangan ang demolisyon. Ako si Pedro Reyes, tunay na tunay. Ngayon, humanda kayo. Huwag ninyong abalahin ang pagliligtas ko. Hindi ako naniniwala. Huwag ninyo silang pansinin. Dalhin ninyo sila sa likod ng bundok. Huwag ninyong istorbohin ang demolisyon natin. Kayong mga pinipilit ninyo kaming mamatay. Ano pang hinihintay ninyo? Kumilos na. Sige na. Bitawan ng bata. Lola, Bitawan ng bata. Bitawan ng bata. Pedro, Pigilan nyo sila. Huwag nyo silang payagang dalhin ng bata. Kung magpapatuloy kayo sa kalokohan, hindi na matutuloy ang demolisyon sa barangay. ay ang galing magpanggap. Kung ikaw si Ginoong Reyes, ako naman ang reyna ng langit. Bakit ayaw ninyong maniwala? Ako talaga si chairman ng Reyes Corporation. Sino ang tinatakot mo? Gusto mo lang kaming lokohin para pakawalan ang malas na to? Mga matitigas ang ulo. Ana, ipakita mo sa kanila ang kontrata. Ito ang kontrata para sa demolisyon sa Barangay Lawa. Nakalagay dito ang lagda at selyo ng kumpanya. Anong kontrata? Peke yan sigurado. Walang mangyayari sa panloloko mo. Ito lang ang nag-iisang kontrata. Kung pupunitin mo yan, wala nang pag-asa ang demolisyon sa inyong barangay. Sino ba ang tinatakot mo? Hulihin niyo siya. Tigilan na Yoyan. Alam nyo ba ang kapalit ng paggulo sa pamilya Reyes? Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Halika rito. Sasabihin ko sa inyo, ngayong araw na ito itatapon kayo. Sa bundok sa likod. Bitawan ng bata. mga hayop, naglakas loob kayong hawakan si Ginong Reyes? Kontrolin mo naman ang asawa mo. Na-offend mo si G. Pedro Reyes. Gusto pa ba nating ituloy ang demolisyon sa barangay? Bakit pa siya ang ginulo mo? Hinamak mo si G. Pedro Reyes? Nako, naloko kayong lahat niya. Impostor lang yan, nagpapanggap bilang si G. Pedro Reyes. Ang kontrata para sa demolisyon sa barangay, ako at si G. Pedro Reyes ang pumirma mismo. Magkakamali ba ako? Pakawalan niyo siya. G. Reyes. Pasensya na talaga. Hindi ko sinabi sa mga taga-barangay, kaya nang guluhin ka nila nang dumating ka. Siya nga talaga si G. Pedro Reyes. Yung kontrata? Pinunit mo ang kontrata. No. G. Reyes. Hindi nakilala ng asawa ko ang importansya mo. Sana'y magpatawad ka. Patawarin mo kami. Patawarin kayo. Karapat dapat ba kayong patawarin? Inapi ang matanda, inapi ang bata. Ang barangay na tulad ninyo, karapat dapat ba sa demolisyon? Pag-uwi ko, ipapakansela ko na ang proyekto sa kumpanya. G. Reyes, pakiusap. Malaking bagay sa buong barangay namin ang demolisyon. Huwag niyo pong ikansela. Tulungan muna natin sila. Pumunta muna tayo sa ospital. Ang pagliligtas ng buhay ang mas mahalaga. Kayo ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa pagwawala nyo tungkol sa demolisyon, ikakansela kaya ni G. Reyes ang bayad? Akala ko pa naman swerte si Jake. Sa tingin ko malas siya. Kayong pamilya, sinadlak nyo ang buong barangay. Bakit? Bakit ang pamilya ni Maria Santos ang nakakonekta sa mayaman? Juan, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Anak. 20 taon na. Natagpuan na kita, anak. Mahigit 20 taon na. Tatay, sa wakas ay nakita na kita. Juan, nagkakamali ka. Si Ginoong Pedro Reyes ito. Hindi siya ang anak natin. Nagkamali ako. Pasensya na po, Ginoong Reyes. May anak din kaming dalawa. Halos kasing edad ni John nun, nawala siya. 20 taon na naming siya hinahanap. Huwag kayong mag-alala, Lolo at Lola. Lolo, buksan mo ang bibig mo, bigyan kita ng prutas. Imbestigahan mo ang isang tao para sa akin, ang mag-asawang Maria at Juan Santos mula sa Barangay Lawa. Oo nga pala, pati si John. Mas detalyado, mas mabuti. Lola, kasalanan ko ang lahat. Nawala ng demolisyon ng barangay. Wala ring pambayad sa pagpapagamot ng binti ni Lolo. Anak, kung maubos ang pera, pwede namang kitain ulit. Sa susunod na buwan, mahihinog na ang mga dalandan natin sa bukid. Kapag naibenta na ang mga dalandan, mapapagamot din natin ang binti ni Lolo. Totoo ba?
Pupunta rin ako para mamitas ng dalandan. Pag ako ay lumaki na, magtatrabaho ako para kumita ng maraming pera para gumaling agad ang binti ni Lolo. Sige. Ang pabrika ng pagkain sa ilalim ng aming kumpanya, hindi ba't bibili ng mga dalandan? Sa tingin ko, ang sa pamilya ni John ay angkop. Tama, bagamat hindi nakasali ang barangay sa demolisyon. Pero masunurin si John. Handang bilhin ng aming kumpanya ang lahat ng inyong dalandan. Kung matatag ang ani, maaari tayong magkaroon ng pangmatagalang ugnayan. Maraming salamat talaga sa inyo. Salamat, tita. Mabubuting tao talaga kayo. Kung noong 4 na taon na ang nakalipas, hindi nawala ang anak ko, ganito na rin siguro kalaki siya ngayon. Huwag kang malungkot, tita. Sabi ni Lola, basta't magpatuloy ka lang, makikita mo rin siya. Pedro, ito ang buhok ni John Santos. Pagbalik natin sa lungsod, maghanap ka ng gagawa ng DNA test. Parang may pakiramdam ako na may kakaibang connection tayo kay John Santos. Isang koneksyong hindi maipaliwanag. Baka sakali siya ang nawawala nating anak. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko na ito agad sa testing center. Bilisan natin ang resulta. Tara na. Suriin muna bago pumitas ng dalandan. Tanggalin agad ang mga bulok na dalandan. Isulat mo yan. At yung mga damo sa loob ng dalandanan, kailangang linisin din agad. Alam ko yan. At saka, huwag nang mag-spray ng pestisidyo. Salamat. Umuulan na, kailangan na nating umuwi. Hindi na tayo pwedeng maglaro sa labas. O halika. Kapag tumila na ang ulan, saka tayo lalabas. Hoy Maria Santos! Balita ko ang mga dalandan nyo, ibinenta sa pamilya Shi at kumita pa kayo ng malaki. Tigil. Anong ibebentang dalandan? Panloloko lang yan. Yung mga sira-sirang puno ng dalandan nyo, paano magugustuhan ng pinakamayaman? Malamang, baka nga ginamitan pa ng masamang paraan para lang makakuha ng kontrata. Anong binebenta mong dalandan? Sa tingin ko, panloloko lang yan. Yung sira-sirang puno ng dalandan nyo, makakaakit ba yan ng pansin ng pinakamayaman? Baka nga, sa pamamagitan ng masamang paraan, ang nakuha nyong pakikipag-ugnayan. Hindi naman. Ang dalandan namin malaki at matamis. Si Tito Pedro ang bumili niyan ng espesyal. Nakatanggap pa kami ng pera. John, huwag mo siyang pansinin. Tita Maria, ito ang bagong kontrata na ipinadala ni Mr. Pedro. Ang ganda ng kalidad ng dalandan nyo. Nagpasya si Mr. Pedro na magtatayo ng pabrika ng jam sa bayan at inaanyayahan kayo at ang asawa ninyo bilang tagapamahala ng pabrika. 200,000 pesos kada taon ng sweldo. Ma'am, kayo at si Sir ang magiging tagapamahala ng pabrika. Ang bait naman ni Mr. Pedro sa amin. Pagkatapos ng 3 araw, may mga eksperto na darating para tingnan ang mga puno ng dalandan. Basta pasado, maaari nang umandar ang pabrika. Sige. Maria, kapag natayo na ang pabrika, dapat alagaan nyo ang mga tao sa barangay natin. Oo nga. Dapat talagang alagaan nyo kami. Dapat alagaan nyo kami. Juan, gumaling na ang binti mo. Lolo, nakakalakad ka na. Ang ganda. Halika, umupo ka at magpahinga. Halika. Dahan-dahan lang.
May sasabihin pa akong magandang balita sa'yo. Nagpasya si Pedro Reyes na magtayo ng pabrika sa bayan at tayong dalawa ang magiging tagapamahala. 200,000 piso ang sahod bawat taon. Ay, napakaganda naman nito. May pag-asa na ang ating buhay sa hinaharap. Kapag lumaki na si John, pabubutihin niya rin ang buhay namin ni Lola. Mabuti, hahaha. Kapag naging matatag na ang pabrika, itutuloy natin ang paghahanap sa ating anak. At saka, tutulungan natin si John na hanapin ang kanyang tunay na mga magulang. Aray. Walang tao dito, lakasan mo ang loob mo. Yumaman ang pamilya ng kapatid mo dahil sa mga puno ng dalandan na to, tayo kamoting kahoy pa rin ang kinakain dahil sa kahirapan. Sinuwerte lang sila. Kapag winisikan ko ng pestisidyo ang puno nila, pagdating ng eksperto at nakita nila na patay na ang lahat ng puno ng dalandan, tingnan natin kung ano ang sasabihin nila. Pagdating ng panahon, kukunin natin ang eksperto at ipapakita ang puno ng dalandan natin, ang pagiging tagapamahala ng pabrika sa atin na mapupunta. Bilis, gawin mo na. Dagdagan mo pa. Dito. Diyan, dagdagan mo pa. Professor Zhang, dito po. Sa amin po ang lupa rito. Kapag bumagsak sa inspeksyon, mawawala na ang plano sa pabrika. Manonood na lang tayo ng magandang palabas. Ang puno ng dalandan. Ang puno ng dalandan. Siyempre hindi pwedeng to. Baka gusto ninyong tingnan ang lupa ko. Ang mga puno ng dalandan namin. Magaganda lahat, isa-isa. Anong ginagawa ninyo? Nandito si Professor Zhang para pag-usapan ang partnership. Hoy, sino ka ba? Napakaganda ng pangangalaga sa mga punong dalandan dito. Ganap na umaayon sa pangangailangan ng aming pabrika. Ha? Paano nangyaring yon? Tingnan mo ang mga dahon. Ito, nakakulot na. Kung tuyot ito, ang mga dalandang mamumunga. Siyempre hindi pwedeng kainin yon. Hoy, tingnan ninyo. Ito ang pinakamagandang puno, ang pinakamaganda sa buong lugar. Ito mismo ang punong ito. Paano ka pumili? Bulag ka ba? Hindi ako nagkakamali. Ano to, multo? Anong masamang ginawa ninyo at nagmamadali kayo? Nilalagyan ninyo kami ng kasalanan? Nandito kayo para agawin ang deal, di ba? Gawa-gawa mo lang yan? Tama na, huwag ninyong ikahiya ang ating baryo. Umalis na kayo. Pagkatapos ng inspeksyon, ang mga puno ng dalandan ninyo dito ay ganap na kwalipikado. Ang kontrata sa pabrika, maaari na ninyong lagdaan. Lagdaan mo na. Binabati ko kayo. Congratulations. Tiyak ang salamangka ng masamang bituin na ito ang dahilan. Pinahamak niya tayo ng husto, nakalusot pa sila. Manghaharang sa daan ko. Tingnan natin kung kaya niya. Aalis na muna ako. Pag may problema sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Sige. Kapag natapos na ang paggawa ng pabrika, makakapagpahinga na tayo. Maria Santos, ang mga empleyado sa pabrikang ito, pwede bang isaalang-alang ang mga tao sa ating barangay? Nasaan si John Santos? Kanina lang, nasa tabi ko pa siya. John Santos. Baka umuwi na siya. Tara, umuwi tayo at tingnan natin. Wait. Nahanap na ba ang bata? Wala, hinanap na namin sa buong bahay. Walang bakas ng bata. Huwag magpanik! Maghanap tayo sa barangay. Bilis, tulungan nating hanapin ang bata. Sige. Tara.
pumunta ka ron. Bumalik ka dito. Hayop ka, kung tatakbo ka pa, itutulak kita sa bangin. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Itali siya. Halika. Huwag kang gumalaw. Bitawan mo ako. Gusto kong hanapin sina Lolo at Lola. Huwag kang umasa, dito ka lang. Maghintay kang pakainin ng mabangis na hayop. Masamang tao, mahahanap ako ni Lolo at Lola. Hayop ka. Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Pagdating nila, patay ka na. Ay, gagamba. Saan? Saan? Bilisan mo. Bilisan mo. Nahulog. Sabi ko na, siya ay isang malas. Iwanan mo siya dito, tayo na. Tara na. Lola, tulungan ninyo ako. Nakita ninyo ba si John Santos? Nawawala si John Santos. Nawawala ang bata. Pedro, bilisan niyong hanapin si John Santos. Huwag kayong mag-alala. Isipin ninyong mabuti. Ngayon, bukod sa loob ng baryo, saan pa ang hindi ninyo nahahanap? Saan pa? Saan pa? Oo. Likod bundok. Hindi pa natin napupuntahan. Bilisan. Pumunta tayo sa likod bundok. Lolo, Lola, nasaan kayo? John Santos. John Santos. John Santos. John? Anong nangyari? Nasaktan ka ba kahit saan? Pasensya na, Lola, hindi kita naalagaan ng maayos. Lola, huwag kang umiyak. Hindi kasalanan ni Lola. Si Lola Liza ang nagsabing ako'y malas. Sinira ko ang kanyang plano kaya niya ako itinapon dito. Sobra na yan. Hindi ba't gusto nilang saktan ng aming anak? Haharapin ko siya. Huwag kang magmadali. Delikado sa bundok. Mababa rin ang temperatura. Una, dalhin natin si John pababa ng bundok. Oo. Una bumaba tayo, tara. Una bumaba. John, tara, dahan-dahan. Ingat. Carlos Santos, Liza Santos, dinukot ninyo ang bata. Hindi ko kayo palalampasin. Ano na naman to? Ikaw, bakit ka sumisigaw? Nawala ang anak ninyo. Anong kinalaman namin dyan? Dinukot ninyo si John. Itinali sa may dalisdis sa likod ng bundok. Muntik na siyang mahulog. Kayong dalawa ba ang gumawa? Ang liit-liit ng bata. Paano ninyo nagawa yan? Carlos Santos, sobra ka na, illegal ang pagdukot ng bata. Aminin mo na ang kasalanan mo. Anong pagdukot? Ang bata ang kusang pumunta sa likod ng bundok para maglaro. Mabuti ang intensyon namin, sinabihan namin siyang bumalik. Ayaw pa niyang sumunod. Huwag kang maniwala sa kanilang kasinungalingan. Tama, ang bata ang kusang nagpalaboy-laboy. Anong kinalaman namin? Ang bata ang kusang pumunta sa bundok para maglaro. Mga marka ng tali sa katawan ni John. Hindi pa nawawala. Nagdadahilan ka pa. Wala akong pakialam. Hindi naman ako ang gumawa. Wala kang ebidensya. Huwag mo kaming pagbintangan. Mabigat na krimen ang pagdukot ng bata. Ire-report ko ito sa pulis. Hayaan nating ang pulis ang humawak. Kung magrereklamo ka, tapos na tayo. Anong kinakatakot mo? Tigilan mo yung pagiging duwag mo. Magreklamo ka kung gusto mo. May ebidensya ka bang kami ang nagkidnap sa bata? Kahit sa presinto, hindi kami matatakot. Tama, walang ebidensya, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ang magpapatunay. Kayo ang nagkidnap sa akin. Gago ka, huwag kang magsinungaling. Isa Santos, tama na yan. Si John Santos ay hindi tulad mo, isang sinungaling. Kung may sasabihin ka, sa presinto na lang. Kami ay hindi pupunta. Magkakabarangay naman tayo. Baka pwede, magbigayan na lang tayo. Bayaran na lang niya. Tapusin na natin to. Tito Ben, muntik na nilang mapatay si John Santos. Hindi ko hahayaan na makalusot sila. Tito Ben, ang ibang bagay pwede kong palampasin. Pero pagdating sa bata, hindi tayo dapat magpatawad. Ngayon, gagawin ko ang lahat para mabayaran ninyo ang ginawa ninyo. Pedro Reyes, tulungan mo akong magreklamo. Sige. Huwag kang magreklamo. Kung wala kayong ginawang masama, bakit ayaw ninyong magreklamo? Baka naman may konsensya kayo? Sino ang may konsensya? Gusto ninyo lang kaming lokohin para humingi ng pera, hindi kami pupunta.
Pedro, magreklamo ka na. Lola, ano bang pinag-aawayan ninyo? Anak, nahanap din kita, anak. Anak, nahanap na kita, anak. Ang agimat na ito ay ibinigay namin sa aming anak. Siya ang aming anak. Jake, naririnig mo ba sila ang iyong mga magulang? Tawagin mo na silang nanay at tatay. Tatay, nanay, Sabi ko na nga ba, swerte namin sa aming Jake. Anak pala siya ng pinakamayaman. Kung may mga haspang sumalungat sa amin, hindi ko kayo palalampasin. Hindi. Ang agimat na yon ay kay John. oo, akin yon. Nahulog yon at nawala noong mga nakaraang araw. Ano? Naalala ko na. Ang agimat na ito, noong mga nakaraang araw ay nahulog mula kay John. Ako ang nakapulot. Baka naman sila... Imposible. Naiintindihan ko na, Maria Santos, noon pa man sinadya mong itago ang agimat ni Jake at pagkatapos mong palitan ang mga bata ay ibinigay mo ng palihim ang agimat sa batang ito. Nagbibintang ka ng walang basihan. Kay John talaga ang agimat. Ang kapal ng mukha mo, ninakaw mo ang agimat ni Jake at ngayon ay ipinapangako mo pa ang pagiging magulang. Ikaw ang nagsisinungaling. Ang agimat ay laging suot-suot ni John. Hindi maaaring kay Jake iyon. Tama na. Tumigil kayong lahat. Tatay, miss na miss ko na kayo. Ako ang inyong anak. Gusto ko nang umuwi. Huwag ninyo akong iwan. Pwede ba? Sige, pumapayag ako anak. Sige. Uuwi na tayo anak. Sasama ako sa'yo, Papa. Huwag niyo pong ipatawag ang pulis kay Lola. Pedro Reyes. Narinig mo? Ganyan na nga ang sinabi ng bata. Huwag na lang nating ipatawag ang pulis. Hindi pwedeng ganon, Pedro Reyes. Ang nangyaring ito, hindi ko ito pwedeng palampasin. Papa, pinaghirapan po talaga ni Lola na alagaan ako. Hindi niya ako pinabayaan na magutuman. Tulungan mo naman sila. Tita, mali ang ginawa nila ngayon. Kami ang magbabayad. Ituring na lang natin ito bilang kabayaran sa pagkatakot ni John Santos at ito rin ang puhunan para sa mga pabrika. Ang nangyari ngayon, ipagpaumanhin nyo na dahil sa akin. Ako, Pedro Reyes, kakahanap lang natin sa batang ito. Hindi pa siya kayang iwanan kami. Pwede bang isama niyo na rin kami sa lungsod? ito, Papa, ayoko pong iwan sina Lolo at Lola. Isama mo na sila. sige. Papa, ipapangako ko sa'yo. Tara na. John Santos. 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 Gising ka na. John, gising ka na pala. Lola, okay lang ako. Pasensya ka na, John. Kasalanan ko ito. Hindi kita natulungan na makilala ang nanay at tatay mo. Lola, baka ako ang nagkamali. Ang nanay at tatay ko ay naghihintay sa akin sa ibang lugar. Kailangan kong mag-aral ng mabuti. Paglaki ko, hahanapin ko sila. At kikita ako ng pera para makabili ng malaking bahay para sa inyo. Mabuti. Basta tayo ay magkasama at magtutulungan, mas gaganda ang ating buhay. Ang laki naman nito, mas malaki pa ito kaysa sa buong barangay natin. Ang mahal siguro nito, no? Ay nako! Ang lambot! Tingnan mo, gumagalaw pa ito, oh.
Hindi pa ako nakakaupo ng ganito kagandang upuan sa buong buhay ko. Ikaw? Ikuha mo ako ng tubig at ikaw, hanapan mo ako ng pinakamalaking kwarto, yung may pinakamagandang liwanag, ha? At saka, mula ngayon, ang 3 kainan sa isang araw, ayusin ninyo ng maayos para sa amin. At yung swimming pool sa labas, hanapan ninyo ng lupa at punuin. Magtatanim ako ng gulay. Oo. Anong ginagawa mo dyan? Bilis gawin mo na! Maganda ka na! Pedro Reyes. Humanda na kayo. Anong nangyari? Nauwi na si Jake Santos, magmasaya ka naman. Wala akong tutol sa pagtira ni Liza Santos dito. Pero kung ganito ang gagawin niya, malapit nang maimpluwensyahan ng masama si Jake Santos. Marami nang pinagdaanan si Jake Santos. Normal lang na magkaroon siya ng kaunting pagiging matigas ang ulo. Dahan-dahan lang natin siyang turuan. Sana nga, pero pagdating sa edukasyon ng bata, hindi siya dapat makialam. Ngayong nakauwi na si Jake Santos, balak kong magdaos ng isang salo-salo sa susunod na linggo para ipahayag sa lahat na si Jake Santos ang aking anak at siya rin ang tagapagmana. Ayos, kapag naging tagapagmana na si Jake Santos, magiging maginhawa na ang buhay ko. Lola, Lolo, huwag na kayong umalis. Kailangan ko kayo. Manatili kayo dito magpakailanman. Mabuting apo, hindi aalis ang lola mo. Naghihintay pa ako na paglingkuran mo ako. Nakabalik na si Jake Santos, bakit parang nararamdaman ko pa rin? Medyo hindi mapakali. Bunso, antigo ito sa susunod. Mag-ingat ka, ha? Ayaw ko. Bunso, bakit ka ganyan? Ikaw, mababang uri, naglakas loob kang sumigaw sa bunso ng pamilyang Reyes? Anong masama kung sipain kita? Jake Santos, paano mo nasiping ang tao? Humingi ka agad ng tawad. Bakit ako magsusorry? Ikaw ang tunay na ina ni Jake Santos. Bakit pati itong maliit na bagay pinag-aawayan mo? Hindi ako magsusorry. Tama si Lola. Wala kang pagmamahal sa akin. Masamang ina ka. Jake Santos, paano mo nasabing ganyan? Hindi kita pakikinggan. Si Lola ang tunay na nagmamahal sa akin. Ikaw... Tatay, gusto akong saktan ni Mama. Tingnan mo, ito ang tunay na ina, tumutulong sa iba para pagalitan ng anak. Si Jake Santos natin, kakabalik lang, pinag-iinitan na. Hindi kailanman ginawa ni Ana Reyes magalit ng basta-basta. Jake Santos, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa mo kanina? Ang tunay na ina, tumutulong pa sa iba para pagalitan ng anak. Kakauwi lang ni Jake ay may problema na agad. Si Ana, hindi naman madaling magalit. Jake, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa mo? Ano ba yan? Bakit ka galit? Normal lang yan sa bata, nagtatampo lang. Bakit mo sinisisi si Jake? Tinuturuan ko lang siya. Pinapunta kita dito sa pamilya Reyes ay dahil lang ikaw ang lola ni Jake. Kung ipipilit mo pa rin na gawin niya ang gusto niya, hindi ka na pwedeng manatili dito sa pamilya Reyes. Tatay, sobra lang ang pagmamahal sa akin ni Lola. Alam na niya ang pagkakamali niya. Huwag mo na siyang pagalitan. Tama na. Pumasok na kayo sa kwarto. Tara na. Nakausap ko na ang bata, wag mo nang isipin. Noong kami ni John ay nagpa-DNA test bukas, bago ang handaan ay siguradong malalaman na ang resulta. Kahit na peke man ito ay makakapanatag na tayo. Ginang Ana, noong kayo ay pumunta sa ospital para magpa-DNA test ay lumabas na ang resulta kung kailangan ay aming ipadadala. Ang DNA test ko at ni John, mangyaring sa pamilya Reyes ay ihatid bago ang handaan. Kung walang problema, pirmahan mo na ito. Ang mga dalandan na ipinadala ninyo ay sakto sa handaan para sa pagkilala ni Mr. Reyes. Handaan para sa pagkilala kasama si Jake? Tama, kapag kinain ng mga bisita ang dalandan ninyo, baka magdulot pa ito ng pagkakataon para makipagtulungan. Sige.
Lola, ano ang handaan para sa pagkilala? Ang handaan para sa pagkilala, iyon ay Tita Ana. John. Ana, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Buti na lang tinawag ako ni John. Nakailag ako agad. John, kumusta ka? Natakot ka ba? Ayos lang ako. Basta't hindi nasaktan si Tita Ana. Okay lang ako. Buti na lang at hindi nasaktan si Tita Shu. May handaan kami ngayon para sa pagkilala sa pamilya. Nandyan lang sa hotel sa harap. Kung libre kayo, sama na kayo. Talaga, marami bang masarap na pagkain? Siyempre. Napakabait ni John Santos. Sayang lang, hindi ko anak. Lola, sige na. Sige na nga, salamat. Dito po. Congratulations, salamat. Liza, ang ganda ng itsura mo. Hindi dahil ito sa swerte ni Jake Santos, sa hinaharap mayaman na tayo. Tingnan mo ang dekorasyon. Ito ang itsura ng mayaman. Si Jake Santos talaga ang maswerte. Talagang swerte siya. Mapalad talaga si Liza Santos. Magaling pa ang apo niya. Maria Santos, sino ang nagpabalik sa'yo rito? Hindi ka namin inimbitahan. Si Ana Reyes ang nag-imbita sa amin para dumalo sa pagkilala. Inimbita kayo? Huwag kang magmayabang. Kayo lang dalawa, isang probinsyana at isang malas. Karapat-dapat bang pumunta sa ganitong okasyon? Umalis na kayo. Huwag kayong maghanap ng gulo. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Huwag niyo nang apihin ang lola ko. Talagang si Tita Ana ang nag-imbita sa amin. Mga pulubi, siguro nakita nyo na mayaman na kami kaya nandito kayo para makipagkamag-anak. Tigilan niyo na yan. Liza, kayo na ang magkakilala, hindi naman sila nakakaabala. Hindi pwede. Nakaka-bad trip lang silang tingnan. Lalo na itong malas na to. Kung masira pa ang pagkilala kay Jake, anong gagawin natin? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Hindi namin kailangan yan. John, samahan ka ng lola mo para humanap ng ibang masarap na pagkain. Sandali, hindi pwedeng umalis kayo ng ganun-ganun na lang. Hindi pa nawawala ang malas nyo. Ano ang ibig mong sabihin? Lumuhod kayo at magmano. Para mabayaran ang ginawa mo kay Jake nun, tapos na ang usapan. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bitawan mo! Bitawan mo. Bitawan mo. Paluhurin mo siya. Pakawalan. Pakawalan ng lola ko. Pakawalan ng lola ko. Ikulong nyo siya. Pakawalan pagkatapos ng handaan para hindi makagulo. Liza Santos, wala kang karapatang ikulong ako. Pakawalan. Dalhin nyo. Liza Santos, anong gagawin mo? Bitawan mo. Pakawalan. Bitawan mo. Nasaan si John Santos? Inimbita ko sina John Santos at Tita Shen. Saan sila pumunta? Wala namang tao dito. Ngayong nandito na kayo, simulan na ninyo ang pagkilala sa isa't isa. Pero, baka matagal nang umalis ang mga tao. At saka, yung mga probinsyanong tulad nila, ano bang pakinabang sa pag-imbita sa kanila? Pasok. Huwag mong isara ang pinto. Gabi na. Matatakot ang bata. Wala akong pakialam kung matakot ka man o hindi. Pasok ka na. John Santos. John Santos. Diyan ka na lang sa loob para hindi ka makalabas at makasira sa plano ni Jake Santos. Lola, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Kasalanan ko ito, Lola. Hindi ko dapat dinala ka rito. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Hindi tayo pwedeng nakakulong dito ng matagal.
Kung hindi sila darating, huwag nang maghintay. Baka iniisip nila na masyadong nakakasakal dito, kaya umalis na lang sila. Imposible, hindi sila basta-basta aalis ng walang paalam. Imposible, hindi sila aalis ng hindi nagpapaalam ng basta-basta. Hayaan mo na, baka may bigla ang gawain sila. Simulan na muna natin ang handaan. Huwag nating patagalin ang mga bisita. Ngayon, may i-anunsyo ako. Ang aming anak na nawawala ng maraming taon. Nahanap na. Mula ngayon siya ang aking pamilyang siya ang magiging Mula ngayon, siya ang magiging kinabukasan ng pamilya Reyes. Ikaw, bata, di mo kayang hawakan ng matatag ang mga bagay. Mr. Reyes, tayo eh. Ang tunog ng sipol, ito ang sipol na ibinigay ko kay John Santos. Sinabi ko sa kanya, kapag may panganib, hipan mo ito. Tiyak na may nangyari sa kanila. Dali, sagipin sila. Mali ang narinig ninyo. Anong tunog? Wala naman. Oo, wala rin akong narinig. Kayo ba? Alam ninyo kung saan sila? Hindi namin alam. Huli na, ako na ang hahanap sa kanila. Sige. Ibigay mo sa akin ang sipol. Naantala ang handaan para sa pagkilala kay John Santos. Hindi kayo makakaligtas. Huwag! E di hayaan mo kaming umalis. Hindi ko kayo aabalahin. Di pwede. Bilisan mo, ibigay mo sa akin. John, tumakbo ka. Hindi kayo pwedeng umalis. Masama kang tao, bitawan mo ang lola ko. Bitawan mo. Bitawan mo ang lola ko. Tigilan mo yan. Tumigil ka. Ana, dumating kayo para iligtas kami. Sila ang mga bisita na inimbitahan ko. Sino ang nag-utos sa'yo na tratuhin sila ng ganito? Si Lolo Lin ang nagkulong sa amin dito. Sino ang nagpahintulot sa inyo na gawin ito? Ano naman yon? Ikaw, bilang tunay na ina ni Jake, sa kanyang handaan, mag-imbita ng isang malas, ano ang intensyon mo? Alam ng buong baryo. Siya ay malas. Dinala ninyo siya rito. Hindi ba't sinasadya ninyong saktan si Jake? Si Ana ay mula sa aming pamilyang Reyes, ang may bahay. Maaari siyang mag-imbita ng sino mang gusto niya. Wala kayong pakialam. Sa halip kayo, tratuhin ang mga bisita ng pamilyang Reyes ng ganito. Kung kumalat ito, kaya ninyong panagutan ito. Ginang Shen, iniimbita ko kayo sa handaan. Sige po. Tara na. John, tara sa kabilang banda at tingnan natin. May ilang tao dito. Halatang galing sa probinsya, nangangahas na dumalo ang ganitong klaseng mamahaling handaan. Hindi natatakot na sirain ang kasiyahan ng lahat. Taga-probinsya kami, hindi ba't ikaw rin? Ay, ang galing mong sumagot kung hindi dahil sa ang pagtingin kay Ginoong Pedro, matagal na kayong pinalayas. Liza, kung magsasalita ka ulit ng bastos, huwag mong sisihin ako. Hindi kita pagbibigyan. Pedro, tingnan mo sila. Gusto nilang gumawa ng gulo sa handaan. Halatang gusto nilang siyain ang aming pamilyang Reyes. Ginoong Pedro, Ana, salamat sa inyong imbitasyon. Ngunit ang handaan na ito, hindi na talaga kami makakapagtisan. Mauna na kami. Hoy, Sandali. Tara na, John. Hoy, sandali.
Tita Shen, taos-puso ko kayong inimbita. Hindi ko kayo hahayaan na magdusa at umalis. Uulitin ko, sila ang aking mga panauhin na inimbita. Kung magsasalita ka pa ng masama, lumayas ka na sa bahay ng Reyes. Kahit na ikaw ang lola ni Jake, hindi pwede. Ako... Naawa lang ako kay Jake. Nanay, ang sama mo! Bakit palagi mong sinisigawan si Lola? Ayoko sa'yo! Jake, huwag kang sumigaw sa nanay mo. Ayoko siyang gawing nanay ko. Si Lola lang ang gusto ko. Ikaw na masama. Huwag kang pumunta sa bahay namin. Lumayas ka na sa bahay namin. Jake, bakit ka ganyan walang modo? Inaapi niya si Lola. Masamang tatay, masamang nanay. Jake, hindi ka na 3 taong bata. Pwede bang mag-isip ka ng maayos? Huwag kang sumunod sa kalokohan ng lola mo. Wala kang ganun bilang nanay. Inaakusahan mo si Jake sa harap ng iba. Sa tingin ko, ayaw mo lang kay Jake. Sinasadya mong hanapan ng dahilan para apihin ang bata. Si Jake sa probinsya maraming taong nagdusa. Matagal bago kayo nakita, pero tinutulungan ninyo ang isang estranghero. Hindi ba't pangaapin yan? Hindi ba... Napakalamig naman ng puso ninyo. Hindi kayo naniniwala sa sarili ninyong anak. Sir at Mrs. Reyes, ang DNA test report mula sa ospital dumating na. DNA test. Paano nangyari ito? Paano naging hindi si John Santos? Sige. Paulit-ulit ninyong sinasabing tatanggapin ninyo si Jake Santos, pero sa likod, kayong dalawa ang gumawa ng DNA test sa malas na ito. Malinaw na hindi kayo naniniwala kay Jake Santos. Gusto ninyong tanggapin si John Santos bilang tunay na anak? Kung ayaw ninyo kay Jake Santos, sabihin ninyo ng diretso. Hindi na kailangang magtago. Gumagawa kayo ng kung ano-ano. Ang report na ito ay dati naming pinagawa. Hindi ito laban kay Jake Santos. Ana, ano ba talaga ang nangyari? Kung walang mali sa sample? Eh di si Jake Santos ang tunay naming anak. Kung itinuturing ninyong tunay na anak ang malas na yan, sige. Isasama ko na lang si Jake Santos sa probinsya. Mga walang puso naman talaga ang mga Reyes. Hoy, sandali. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Ma, bakit hindi mo ako tinatanggap? Ano bang nagawa kong mali? Pa, kaya kong magbago. Huwag ninyo akong paalisin. Kung hindi ang usapin sa DNA test, pag-usapan natin mamaya. Tapusin muna natin ang salo-salo. Ma, alam kong nagkamali ako. Magiging masunurin na ako. Jake Santos, pasensya na sa'yo anak. Ako ang nagpasakit sa puso mo. Nakita mo ba? Ang ganda ng samahan ni na Jake at ng nanay niya. Hindi katulad mo. Nandito ka pa't may dalang anak sa labas, nakakasagabal lang. John, uwi na tayo. Sandali, yung handaan para kilalanin si Jake, ginulo mo ng ganito, gusto mo lang umalis ng ganun-ganun lang? Ano ba ang gusto mo? Simple lang, humingi ka ng tawad sa lahat. Tapos kasama ang malas na to, lumuhod kayo kay Jake, tapos na ang usapan. Liza Santos, wala talagang pagbabago sa'yo. Hindi mo nawala ang pagiging pasaway. Sayang. Ako si Maria Santos, hinding-hindi. Luluhod sa isang katulad mo. Sabi ng lola, dapat may dignidad ang isang tao, hindi dapat basta-basta lumuhod. Mahirap ka nga, nag-aambisyon ka pa ng dignidad. Dapat lumuhod ka kay Jake ngayon din, Carlos. Ha? Lumuhod ka. Ano ang ginagawa mo? Lumuhod. Tigil. Ako ang nag-imbita kay Tita Maria. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng muka para ipaluhod siya? Si Jake ang tunay mong anak, ipinaluhod ko siya para humingi ng tawad kay Jake. Mali ba yon? Para sa isang dayuhan, itinakwil mo pa ang sarili mong anak? Jake, nakikita mo kung gaano ka paborito ng tatay mo, ayaw na niya sa'yo. Tatay, huwag mo akong pabayaan. Huwag kang magpalito ng usapan dito. Kailan ba namin sinabing ayaw na namin kay Jake? Ayaw kong makinig, hindi niyo talaga mahal ang anak niyo. Maria Santos, dapat kang lumuhod ngayon din. Ano ang ginagawa ninyo? Lola! Bitawan ninyo siya. Aray, bitawan ninyo ako. Umalis kayo dyan, bitawan mo.
ito ay... Nahanap na kita. Nanay. Ang agimat na ito, eksaktong katulad ng naaalala ko. Ikaw ang nanay ko. Ikaw. Ikaw ang anak na hinahanap ko sa loob ng 20 taon. Ako nga, anak. Nanay. Nanay. Anak. Ang tagal kitang hinanap. Ako, akala ko hindi na kita mahahanap. Akala rin ng nanay sa buhay na ito, hindi na kita makikita, anak. Mabuti naman, nakahanap na rin si Lola ng pamilya. Imposible. Ang agimat na ito, tiyak na nakuha niya ito. Huwag kayong maniwala sa kanya. Anak, naalala mo pa ba? Noong 5 ka pa lang, dinala kita sa bayan para manood ng palabas. Gusto mong bilhin ng isang pares ng sapatos na may bordang tigre. Naalala ko, para makuha ko ang sapatos na iyon, nagwala ako sa sahig. Oo. Kaya naman kailangang bilhin ng nanay ang sapatos na yon para sa'yo. Eksaktong katulad ng naaalala ko. Nanay, nahanap ko na talaga kayo. Paano kung nakinig siya? Ang alala na ito, hindi ko sinabi kanino man. Ikaw naman, mula pa noong una sinulsulan mo si Jake Santos. Ang taong katulad mo, hindi karapat-dapat sa pamilya siya. Huwag ka nang magsalita. Balik na lang tayo sa probinsya. Anong probinsya? Jake Santos, kung aalis si Lola, then wala nang magmamahal sa'yo. Tatay, ayaw ko sa kanya. Si Lola Zhao lang ang gusto ko. Kung paalisin mo siya, hindi na kita kakausapin. Tatay, ayaw ko sa kanya. Si Lola Zhao lang ang mahal ko. Si Jake Santos ay kasama namin mula pagkabata. Sabay kaming lumaki. Kung aalis kami, siguradong mamimiss niya kami. Ang dami ninyong kasalanang ginawa. Paano kayo makakapagpatuloy na manatili dito? Ana, kawawa naman ng bata. Sana maawa ka. Hayaan mo na kaming manatili sa pamilya Reyes. Pangako ko, hindi na ako muling magkakaproblema. Nanay, alam na ni Lola ang kanyang pagkakamali. Hayaan mo na siyang manatili. Jake Santos, pangako ko sa iyo, anak. Pero sa hinaharap, huwag ka nang magulo. At kayo rin, ito na ang huli. Kung may susunod pa, hindi ko kayo patatawarin. Nanay, uuwi tayo para kunin si tatay at dalhin sa lungsod. Uuwi na tayo. Sige. Tara na. Tara na. Tara na. Tatay, nanay, mula ngayon isang pamilya na tayo. Pinapag-ayos ko na ang kwarto para sa inyo. Tatay, huwag kayong mahiya, tatay at nanay. Hindi ko inaasahan na makikita ko pa ang aking anak sa buhay ko. Ay naku! Ang Diyos, ayaw pa rin ang matandang tulad ko. Tingnan mo. Dahil nasa bahay ka na, magsaya ka naman. Baka maiyak na naman ang lahat. Huwag kang umiyak, Lolo. Bibigyan kita ng candy. Sige. Tara, pasok na tayo. Sige. Tara na, pasok tayo. Liza, kung gusto mo sabihin natin kay Mr. Reyes, kumuha ng pera at umuwi sa probinsya. Nababaliw ka ba? Gusto ko pang manatili sa pamilya Reyes at mag-enjoy. Ayoko nang bumalik sa mahirap na lugar na yon. Ay, nag-aalala ako. Baka kasi noong dati ginawa natin ang mga bagay na iyon matuklasan nila. Anong bagay?
May tinatago ka ba sa akin? Wala. Wala akong tinatago. Sana wala nga. Ay, Halika. Jake, John, halika, uminom ka ng gatas. Malamig ang gatas na ito. Masamang nanay ka, sinasadya mong apihin ako. Paano naman nangyari iyon? Sabay ko itong inihanda. Jake, mainit ang sa akin. Gusto mo bang uminom? Ayoko! Sabi ni Lola ikaw ay malas. Kapag hinawakan ng gamit mo, magkakamalas ka? Jake, mag-sorry ka agad kay John. nagbibiro lang si Jake. Huwag kang magalit, baba na ako. Turuan ko siyang mabuti, tara. John, alam ko ikaw ang pinakamabait na bata. Si John ang pinakamaswerte. Si Jake ang tunay na apo ng pamilya Reyes. Pero kayo, isang dayuhan ang binibigyan ng espesyal na atensyon. Hintayin mo! Hindi ko hahayaang ang batang iyon kunin ang lahat ng kay Jake. John, sumama ka sa lola mo para bumisita sa kamag-anak. Ayos lang ba? Hindi pwede. Sabi ni Lola, huwag kang sumama sa mga estranghero. Anak ka talaga? Mukhang ayaw mo ngang makita ang mga magulang mo. Totoo, nahanap mo ang mga magulang ko. Oo nga, nasa probinsya sila naghihintay sa'yo. Ayoko, mamimiss mo. Pero... Naku, bilisan mo na. Kapag nahuli tayo, hindi na natin sila makikita. Tara na. Juan, kapag naubos na ang mga gamot na ito, gagaling na ng tuluyan ang binti mo. Kuya Juan, kayong dalawa talaga. Kayo po ba ay? Hindi nyo na ako naaalala? Nung nagkasakit ang anak ninyo, ako ang biglang umuwi para gamutin siya. Naalala ko na, Doc Luis. Kumusta po? Kumusta? Dr. Luis. Salamat po sa pagliligtas sa buhay ng anak ko. Walang anuman. Oo nga pala, ano na ang nangyari sa anak ninyo? Nung umalis ako ng bansa, hindi na kita nakita muli. Sa totoo lang, noong araw na pauwi na ang anak ko mula sa ospital, nawala siya. 20 taon namin siyang hinanap. Pero buti na lang, may awa ang Diyos. Nahanap namin siya. Ah, paano nangyari yon? Naalala ko nung araw na yon may sumundo sa bata at narinig ko pa ang bata na tinatawag siyang Tio. Ano? Kuya John, mauna na ako. Tito, palagi kong naiisip na may kinalaman siya sa pagkawala ng anak ko. Akala ko haka-haka lang pero siya nga. Huwag kang magmadali. Umuwi muna tayo at sabihin kay Pedro. Para imbestigahan niya ang nangyari. Assistant Mike. Lola, Anong ginagawa mo rito? pinapunta ako ni Mrs. Reyes para kunin ang resulta ng paternity test. Nalaman namin sa investigasyon na sa party ito sana ang ipapakita, pero pinalitan. Ang ibig mong sabihin, peke yung ipinakita sa party? Ito ang tunay. Pedro, Ana. Tingnan niyo ang paternity test na ito. Paternity test? Ma, nakuha mo na ang resulta? Alam ko na. Alam ko na, si John ang anak ko. Tingnan mo. Salamat kay Assistant Mike. Siya ang nakadiskubre na yung naunang paternity report ay pinalitan ni Liza Santos. Ito ang tunay. Kung ganon, si John pala ang tunay kong anak. Ang tagal kong nagkamali ng anak. Nako, Huli na ba ang lahat? Buti na lang nakuha natin ang report na ito. Sabihin na natin agad kay John. Matagal na niyang hinihintay ito. Oo. John. John. Nasaan ang bata? Hinanap na namin ang buong bahay. Hindi namin makita ang bata. Baka may nangyari sa kanya. huwag kang mag-alala. Magpapadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Ayon sa mayordomo, sina Liza Santos at ang asawa niya ay umuwi na sa probinsya kasama si Jake.
Kaya siguro sumama sa kanila si John? Ano to? Pumunta na tayo sa probinsya. Baka may makita tayong clue doon. Tara. Oo, tara na. Bilisan natin. Tito Ben, nakita niyo na ba sina Liza Santos at John? Huwag kayong magpanik, bumalik nga sila Liza Santos dito, nagkamustahan lang sandali sa mga tao tapos nawala na. Ngayon, ang mga tao sa barangay ay naghahanap na, mahahanap din natin sila. Dinala nga nila si John pabalik dito. Matagal nang ayaw ni Liza Santos kay John. Nag-aalala ako. Huwag kang magpanik. Ang mga tao natin at ang pulis ay naghahanap na. Makakasiguro tayo. Tama. Maliit lang ang barangay na ito. Mahahanap natin siya. Jake, alam mo ba kung nasaan si John? Ako, Hindi ko pwedeng sabihin. Alam ng lola, mabait kang bata, tulungan mo kami. Nakikiusap ako sa'yo. Tinawag siya ng lola na Kuya John at pumunta sila sa bangin sa bundok. Bangin? Tara na, bilisan natin. Pumunta tayo sa bangin. Lola Jao, nandito ba talaga ang nanay at tatay ko? Nandito ba talaga sila? Nasa harapan na lang. Bilis! Maha, Huwag na kaya? itatapon natin ang bata rito. Paano kung malaman nila? Anong gagawin natin? Anong kinakatakot mo? Hintayin nating mahanap nila si John. Sabihin na lang nating nawala siya. Wala tayong kinalaman. John, dito ka lang. Huwag kang aalis. Hahanapin ko ang nanay at tatay mo. Niloloko mo ako. Walang nakatira sa bundok. Anong mapapala ko sa pagloloko sa'yo? Halika rito. Hindi ako naniniwala. Ikaw na malas, dito ka lang dapat ngayon. Halika. Ayoko, hahanapin ko si Lola. Walang silbi ang paghihintay sa kanila. Walang maghahanap sa'yo. Halika. Bitawan mo ako, natatakot ako. Hayop ka. Kung ayaw mong makinig, huwag kang magalit sa akin. Halika. Bitawan mo ako, natatakot ako. Bitawan mo ako. Walang kwenta ang pagkatakot mo dahil inagaw mo ang pwesto ni Jake. Kapag namatay ka, wala nang makikialam. Halika. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Nako. Bakit sila nandito? Lola, sinagip mo ako, John. Huwag kang matakot. Nandito ang lola mo. Liza Santos, gusto mo bang mapahamak si John? Huwag kang magsinungaling. Dinala lang namin si John para bumisita sa amin at dumaan kami rito sa bundok. Nagsisinungaling ka pa. Nakita namin. Gusto mong itulak si John sa bangin. Pedro Reyes, si Jake ang tunay mong anak. Bakit mo sila pinagtatanggol? Kung ganon, sasabihin ko sa'yo. Ayon sa DNA test, si John ang tunay kong anak. Imposible. Ang report na yon ay peke. Tama ba? Kung ganun, ipakita ko sa inyo ng malinaw. Ngayon, sa pagsusuring medikal, si Pedro Reyes at si John ay magkadugo. Samantalang si Jake ay walang kaugnayan sa dugo. Ngayon, alam mo na? Mula noon hanggang ngayon, si John ang tunay na anak. Huwag. Matagal ko itong pinangarap na mabuhay ng marangya. Hindi pwede. Ngayon, ako'y nakikiusap. Nadalhin ninyo si Jake at umalis sa pamilya Reyes. Hindi nyo kami pwedeng paalisin. Noong una, kami rin ang nag-alaga kay John. Ako rin ang lola niya. May mukha ka pang banggitin yan? Paano mo trinato si John nun? Kailangan bang isa-isahin ko at ipaliwanag sa lahat? Sige na. Huwag na. Umuwi na lang tayo sa probinsya at mamuhay ng tahimik. Hindi na tayo makakapamuhay ng tahimik. Ang kumuha sa anak ko nun, ikaw yon. Huwag kang magsinungaling. Ang asawa ko paano magiging mangkukulam ng sarili niyang pamangkin? Huwag mo kaming pagbintangan. Inaakusahan mo ako na wala ang anak mo. Wala akong kinalaman doon. Tatay, nanay, ano ang nangyayari? Nasa ospital kami at nakasalubong si Dr. Luis. Sinabi niya sa amin ang nangyari noon na imbestigahan na namin ang lahat. Noon pa ikaw ang sinadyang nagtangkang magdukot sa anak ko. Tama, si Dr. Luis ang saksi. Carlos Santos. Ikaw pala ang tunay na kidnapper. Ako, hindi ako. Noong nawala ang bata, araw-araw kang pumupunta para aliwin kami at tumulong sa paghahanap. Kung hindi dahil ngayon at nakasalubong si Dr. Luis, hanggang ngayon hindi ko malalaman na sa loob ng maraming taon, itinuring kong kapatid ang kaaway na ito. Pedro, paumanhin.
Noon, hindi ka inalagaan ng maayos ng nanay mo, kaya't nadukot ka ng masamang taong iyon. Hindi ko inakala na ang aking sariling tiyuhin ay ganito kasama ang ugali. Hindi lang ako idinukot, pinahirapan pa ang pamilya namin ng 20 taon. Ikaw pala, isang malaking bagay ito. Bakit mo itinago sa akin? Ay, Juan. Mali ako. Patawarin mo na ako ngayon. Huli na. Carlos Santos, ikaw ay pinaghihinalaang sangkot sa pagdukot ng bata. Sumama ka sa amin sa presinto para sa investigasyon. Hindi ako pwedeng makulong. Ayokong mamatay. Liza, sagipin mo ako. Hindi ninyo siya pwedeng arestuhin. Kapag nahuli siya, ano na ang gagawin namin? Kayong mga ito ay tiyak na binayaran niya. Lisa Santos, nagloloko ka pa rin. Maria, nakikiusap ako sa'yo dahil magkamag-anak tayo. Magkamag-anak sa loob ng 20 taong ito? Dahil sinadyang linlangin tayo ni Carlos, naglibot kami sa mahigit 10 lungsod. Sa bawat pagkakataon, bigo lang kami. Para hanapin ang aming anak, naubos ang aming ipon dahil sa mga manloloko. Nasugatan pa ang binti ni Juan. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Nakikiusap ako sa inyo. Juan, napakaganda na ng buhay ng anak mo ngayon. Hindi ka naman lugi. Tama. Patawarin mo na ako. Sa nakaraang buhay dahil naniwala kami sa inyo, kaya hindi nagkita-kita ang aming pamilya. Hindi nagkita-kita. Sa buhay na ito, hindi ko kayo patatawarin. Pakiusap, dalhin ninyo siya. Carlos. Hoy, Jan. Huwag kang lalapit. Pakawalan mo si John, ako na lang ang pag-initan mo. Wala na akong natira. Mamamatay siya o pakakawalan ninyo si Carlos. Pwede nating pag-usapan ang tungkol kay Carlos. Pakawalan mo muna ang bata. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, magpapakamatay ako kasama niya. Liza Santos, bata pa si John, pakawalan mo muna siya. Ano ang gusto mo pagbibigyan namin? Sinira ninyo ang buhay ko. Dinakip ang asawa ko. Bakit kayo ang masaya? Ayoko. Pera ba ang gusto mo? Mabibigyan ka namin. Pagkatapos matayo ang pabrika, iyon ay mapapasayo. Anong silbi ng pera? Gusto kong pakawalan ninyo si Carlos Santos. Kung hindi, magpapakamatay ako kasama niya. Hoy. May proseso ang pagpapalaya. Pwede kitang pagbigyan na magkita muna kayo. Ngayon, pakawalan mo ang bata. Tutuparin mo ang pangako mo? John, huwag kang lalapit. Umatras ka. Hayop kang bata, kasalot ka. Bakit ninakaw mo ang lahat kay Jake? Aray, hindi ako salat. Kayo, mag-ingat kayo. Baka kayo mahulog. Gusto ninyong mamuhay ng tahimik? Ayaw kong payagan. Ang salot na ito kailangan niyang mamatay. Huwag. Ano ba nangyayari sa akin? Bitawan mo ako. Gagawin kong miserable ang buhay ninyong lahat. Lisa Santos, magdusa ka sa bilangguan. Lumabas na ang hatol. Carlos Santos at Liza Santos ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Ang tunay na magulang ni Jake ay isinama na rin siya pabalik. Parang hindi pa rin totoo para sa akin. Natatakot akong paggising ko. Panaginip lang pala ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ito panaginip. Nandito si Jan, nandito ako, nandito ang buong pamilya natin. Nakarating na tayo, baba na tayo agad. Ngayon, inaanyayahan natin ang tagapamahala na si Ganang Maria Santos at ang kanyang asawa, si G. Juan Santos para sa ribbon cutting ceremony. Ayon sa tagapamahala, ang pabrika ay maghahanap ng mga tao mula sa ating baryo. Libre ang pagkain at tirahan, mas mataas pa ang sahod kaysa sa labas. Ang ganda, hindi na kailangang magtrabaho sa malayo, sa mismong baryo na lang tayo kikita. Maria, naniniwala kami sa iyo. Mula ngayon, sasamahan ka naming lahat ng buong sipag. Itinatag ko ang pabrikang ito. Hindi lamang para magpasalamat sa paghahanap ninyo sa aking anak, kundi higit sa lahat, ang mga produkto ng ating baryo ay makalabas sa kabundukan at umabot sa buong mundo. Tama, mula ngayon, tayong lahat ay magsasama-sama para umunlad ang buhay. Sige. Juan, tingnan mo, may matiwasay na buhay na tayo sa wakas. Oo nga, tapos na ang mga paghihirap. Mula ngayon, puro magagandang araw na ang darating.
Lolo, Lola. Tay, Nay, umuwi na tayo. Tara, halika John.